Yan bang dadaanan na yan? Dinonate ba yan? Hindi po na-donate yan, sir. May titulo ba yung daanan na yan? Wala pa po, sir. Yang nakikita ko, right of way yan. Hindi mo pwede mapatituluhan yan kasi daanan yan. As to the road right of way, donated po siya, sir, kasi may barangay resolution po na pinirmahan ang mga magkakapit-bahay po dyan. Makikita niyo po dun sa previous video po nila, sir. Oo. May hukay na rin po dun sa may mismong kalsada. Almost 1 meter yung in-extend po nung hukay po nila para sa poste na po dapat yun ng bahay nila, sir. Kaya po ako humantong sa pagiging actions kung gano'n. Prior po that video, sinakal po ang nanay ko sa mismong harapan ko. Jonar, totoo ba to? Mali ka ata ng pinagsumbungan mo si Ben Tulfo eh. Empleyado ng munisipyo nanakit daw sa video na ipinadala po ni Jonar. Sampal sipa ang inabot niya kay Ann. Isa daw siyang empleyado ng munisipyo. Siya nang napuruhan, siya pang kinasuhan. Detalye ng sumbong. Panoorin. Kapul sa video na ito ang paglapit at pagsampal ng nakaitim na babae sa isang lalaki. Maya-maya pa, makikitang tila sinipa rin ng babae ang lalaki. Sa isa pang video, makikita naman ang pagsabunot ng babae sa isa pang babae. Ang mga video na ito ay viral ngayon sa social media. Si Junar Ponce, 33 anyos at lumapit sa hashtag ipabitag mo upang ireklamo si Ann Gracel Gatan. Si Ann ang nasa video na nananampal, naninipa at nananabunot sa pamilya ni Junar. Nag-ugat daw ang pananakit dahil sa alitan ng kanilang pamilya sa pagpapagawa ng extension ng bahay ni Junar. Humihingi po ako ng tulong sa inyo dahil po sa panunugod po ng isang pamilya na pinagbabawalan po ako magtrabaho sa sarili naming bahay. Ito po ang pinapagawa ko, yung scaffolding o kaya extension para po hindi mabasa po ang aming bintana pag umuulan. At sinasabi po nila na sa kanila daw po yung lote, samantalang meron naman po kaming pinanghahawakang titulo. Hindi inakala ni Junar na mauuwi sa sakitan ang kanilang problema. Naging bayolente daw si Ann at bigla na lang nanakit maging ang mga kasamang pamilya nito. Si Elizabeth De Leon, sinugod po ako dun sa taas ng Indamyo kung saan po ako nagtatrabaho. Nila ang aking damit, sinapak, tapos kinamot yung mga kamay ko. Sinakal po ako ni GL De Leon. Tinadyakan po ako ni Ann Gracel Gatan sa likod at sinampal, tapos pinagmumura po. Dinamay po nila ang aking kapatid na nagbibideo, sinabungutan po nila. Pagtataka ni Junar, sila na nga ang nasaktan, sila pa ang nakulong at nakasuhan ng attempted homicide at physical injury. Dinala po nila ako sa presinto. Ipinaliwanag ko po doon sa investigador na si Anthony Pamittan kung ano po yung nangyari. Ngunit di naman po ako pinanigan. Sana po mabigyan ng hustisya ang kanilang ginawa. Ang sumbong, iimbestigahan at aksyonan sa hashtag ipabitag mo. Jonar, kumusta ka na? Ano ba nangyari doon sa kapitbahay mo na ikaw ba yung tinutulak niya? Opo, sir. Opo. Ikaw yung naka-gray t-shirt. Opo. Ikaw yung sinipa niya habang nakatalikod ka. Kilala mo ba talaga to? Yes, sir. Kilala po, sir. Jonar, nagtataka ako rito. Ano bang pinag-ugatan ng away ninyo? Sir, pinagbabawalan po kami, sir, na magtayo daw po ng ng extension po doon sa taas. Jonar, ang tawag niyan, biga. Opo, sir. Doon po sa sir. Bakit umusli na yung bakal na yan? Dapat pinutol na. Kasi pag umusli yung bakal na yan, ibig sabihin, maglalagay pa kayo ng extension. Siguro, yun ang kinabubuisit niya na doon sa lupa mo, lalabas ka na pag nag-extend ka pa sa second floor. Hindi, sir. Meron pa po kaming makukuhang lupa, sir, dito sa labas po, sir. Sige, tanong, bakit may mga bakal ka nakausli dyan? Para saan yan? Bali, maglalagay po kami, sir, ng extension na maliit, sir, para po hindi po mabasa yung bintana namin sa baba, sir. Bakit hindi na lang kayo gumawa ng parang sliding na dyan sa bintana na parang shed na hindi na kinakailan ng malaki doon sa itaas kasi parang lumalabas right of way, daanan na yan. Pag umusli pa yung bubong mo dyan, wala na makakadaan ng malalaking truck kasi tatamaan yung bubong. Itong issue rito, daanan to, tama?
daanan po, sir. Ayun naman pala eh. Yang nakikita ko, right of way yan, daanan yan. Hindi mo pwedeng upupahin yan kasi merong hanggang sa dulo pa. Sino yung nakatira dun sa dulo? Yung sir, kapitbahay po nila Ann Grazel po. So, kaanak nila yon doon, tama? Opo. O ngayon, ibig sabihin, gusto lang nila na yung daanan na yan, walang obstruction, walang balakid, walang sasayad na sasakyan papasok sa loob. Yan bang daanan na yan, dinonate ba yan? Or right of way na yan? Hindi po na-donate yan, sir. Sino nagmamay-ari niyan? Si Angelita Estrada po, sir. May titulo ba yung daanan na yan? Wala pa po, sir. Hindi mo pwede mapatituluhan yan kasi daanan yan. Makikialam ng munisipyo, makikialam ang syudad, kasi pag sinara mo yan, hindi mo napapalabasin yung nasa sa likuran. Kasi ang tawag niyan, right of way. Para makadaan yung nasa likod. Dapat naglagay na kayo ng bakod para no entry. Kasi private property, ba't hindi mo pwedeng gawin yon? Sir, masyado po silang matapang, sir. Hindi po namin nila kaya, sir. Jonor, ganito ang situation, ano? Walang pwedeng magmamay-ari sa isang lupain na hindi pwedeng lagyan ng titulo kasi daanan yan, right of way. Napapansin mo sa tabi ng lupain ninyo, may bakod. Nakita mo, bakod na may mga tanim na puno. Kasi hindi mo pwedeng usliin, kunin yan kasi merong ba naninirahan sa loob. Nagets mo, Jonar? Yes, sir. Nagets ko po, sir. Hello, Grace. Good afternoon po. Hi, good afternoon, Grace. Grace, si Ben Tulfo, magiging balanse ako rito, naka-live tayo. Ano bang issue ninyo rito? Bakit nagkaganito? Sir, bali, yung issue lang naman po yan, sir, is haharangan po kasi nila, magagawa po sila ng extension bali ng bahay po nila. Doon na nga po, sa portion na po ng road right of way namin, sir. So, sila po kasi ang nasa pinakabungad. Kami naman po, at the rest of the family naman po, nasa pinakalooban na. Okay. May dating struktura kami nakita na may bubong na nga na parang umusli na. Pero yung dati. Pero ngayon parang nag-renovate sila. Nakikita Yes, namin sir. nakausli na bakal. Iyan bang ikinagagalit ninyo? Yes, sir. Yes, sir. Actually, sir, yung bubong po na yun po yung kuha noon. Kung makikita niyo po dun sa previous video po nila, sir, Oo. may hukay na rin po dun sa may mismong kalsada. Ang laki na po, almost 1 meter yung in-extend po nung hukay po nila para sa poste na po dapat yun ng bahay nila, sir, as extension. Kaya nga po kami nakarating noon sa barangay, sir, for how many times pinatawag po kami ng barangay to settle, but then nag-walk out din po sila for how many times po napatawag. Okay. Kasi hindi po sila willing makipag-mediate po sa amin that day. Okay. Ilang lupain pa bang nasa likod? Malaking lupa po siya, sir, but then yung as to the road right of way, donated po siya, sir, kasi may barangay resolution po na pinirmahan po ang mga magkakapit-bahay po diyan way back 2011 if I'm not mistaken, or 2008 pa po yata yon. Reflected na po yan, sir, sa approved plan po, approved by the DNR, sir. Okay. It was really donated by the owners themselves para makadaan yung mga nasa likod. So Yes don't. po, sir. Yes Okay. So ito naging dahilan, pero nakikita lang namin yung video na you were there na parang pinagsasabihan Yes, mo siya. sir. And sa sobrang galit sir. mo dahil nag-explain sila and then sinipa mo. Were there any videos before this? Kaya po ako humantong sa pagiging wild ako na lang po na naging actions kong ganon. Gawa po ng prior po that video, sir, sinapak po ang nanay ko, sinuntok po sa mukha, dinibdiban, and sinakal po ang nanay ko sa mismong harapan ko. That time, kami lang po dun sa area, sa senaryong yon na wala pong tumutulong sa nanay ko. Nagsisigaw po ako nung time na yon kasi that day, we're about to attend the barangay confrontation po with them. Kaya po nagsisigaw ako that time kasi nandun po ang tatay ko at saka ang kuya ko sa barangay hall, waiting po sa kanila. But then, pinatawag po sila, in-invite po sila ng kagawad on duty, pero nag-refuse po sila, sir, hindi po sila nag-attend. Okay. Then, nung pabalik po ako ng bahay, kasi from a distance, nakita ko po ang nanay ko, susunduin ko, kako kay papa ko. Pagdating ko dun, sir, yun nga po, hindi na po ako makapasok sa amin, kasi nga nakaharang na nga po yung scaffolding nila. Pagbaba ko, sir, pinagmumura na po ako nitong si Jonar Ponce, and then ipinagsisigawan po na magnanakaw daw po kami ng lupa. Kaya po napalapit ang mama ko sa kanya that time para tanungin anong lupa ninyo ang ninakaw namin. And then yun na nga po, bigla na lang po niyang sinambangan ng
suntok ang mama ko, dinibdiban po niya, and then sinakal po niya. Kung hindi pa po ako nagsisigaw that time, sir, wala pa pong maglalakas ng loob para tanggalin po yung mismong kamay niya sa leeg ng mama ko. Ito yung pinadala sa amin, pero walang video nung dinibdiban, sinakal yung nanay mo. Wala po, sir. Jonar, nandiyan ka pa ba? Yes sir, nandito po. Jonar, Opo. totoo ba dinonate na tong right of way na to ng mga karatig lupa dyan na pinasa, dyan sinasabi resolution sa barangay at DNR para makadaan yung iba't ibang yung sa likuran? Tama? Opo. Ngayon, sabi mo, hindi donated to. So ngayon, Sir, kung sinabi hindi mo kinikilala ang lokal na pamahalaan ng barangay, pinaka-lowest unit ng LGU, siya ang masusunod kasi kung anong napagkasunduan, sasabihin sa barangay para walang kaguluhan. Hindi po talaga sir donated. Meron ka bang ebidensyang papel na pwedeng ipakita na hindi donated dyan? Yung title lang po namin sir, yung Hindi. po namin. Totoo bang hindi kayo umaattend sa barangay pag may hearing? Umattend po kami sir noon, nung pinatawag po nila kami sir. Ilang beses kayo dumating, ilang beses patawag? Kasi malalaman ko sa barangay, wag mo akong susubukan, tatawagan ko yung barangay. Last year lang po sir, nung bago po kami mag-renovate. Kasi So, ilang beses kayo nagbaranggayan, Jonar? isa lang po. Okay. Grace Ann, ilang beses kayo nagpatawag sa barangay at ilang beses hindi sumipot sila, Jonar, dito? Sir, kung di po ako nagkakamali, kasi last year pa po yung issue namin pertaining that road right of way, sir. Nakatatlong beses na po kami nung nakaraan, pero minsan lang po silang nag-attend noon, sir, and then sila na rin po ang nag-declare noon na iakyat na po kami sa korte, kaya po sila nag-request that time ng endorsement sa barangay na po. Certificate to Yes file po. action na. Yes po, pero wala naman pong naging naging invitation sa amin, sir. And then lately na lang po, ngayon lang po ulit nakaalala na naman po sila. Actually, sir, may may kasunduan na po kami sa barangay noon. Nagpumirma rin po sila. May status co order po sana ang barangay sa kanila noon na bawal na nga po nilang galawin yung daanan kasi nga kalsada na po yun. Okay. And then, inisyuhan din po sila ng Municipal Engineering Office ng stoppage order po para dun sa construction ng bahay nila kasi na-check po nila that time na substandard po yung yung quality po ng building nila. Ayun, okay, sige. Jonar, totoo ba to? Yes sir. Tapos yung kasunduan po namin sa barangay Ngayon, sir. nung timatigil kayo, ibig sabihin, may problema na roon sa inyong paggagawa ng yung gusali na yung bahay nyo na yan, na pausli yung biga ninyo dyan. Yes sir. Alam na mga municipal engineer ang trabaho nila, meron talagang batas dyan, National Building Code. Naintindihan mo ang ibig sabihin nun? Opo sir, kasi nahanapan po kami ng building permit sir. Ayun! Pwede kang patigilin. Illegal yung ginawa mo dahil wala kang permit. Nakakuha na po kami ng building permit sir. Pakita mo sa akin yung building permit na sinasabing inaprubahan kayo. Yes sir, meron. Papadala mo sa akin dahil mag-iimbestiga kami, Jonar, ha? Hindi lahat na sasabihin mo, parang hindi ako uto-uto, ibang Tulfo ang kausap mo, ha? Si Ben Tulfo ako, ha? Ilang beses ka hindi sumipot sa barangay dahil sa barangay pwede kayong pag-ayusin. Anong nangyari? Nung sir, nagkaayos po kami doon sir. Ayun! Anong napagkaayusan ninyo, napagkasunduan sa barangay? Yung haligi po sana naming bahay namin, Oo. i-adjust po sana namin konti. I-adjust pa Pero loob. ayaw po nilang pumayag. I-adjust pa loob, tama? Hindi palabas. Opo. Bakit palabas ang adjustment ninyo, hindi pa loob? Nagsasakop na kayo dito. Encroachment na yan. Mali ka ata ng pinagsumbungan mo si Ben Tulfo eh. Marami ako nakikita rito na hindi, gusto mo sabihin, hindi tama, hindi donated, hindi yan. Yan ang pala na pagkasunduan. Maraming mga bagay na kung hindi ko pa kinausap to, panig mo lang. Hindi po pwede yun. Ganito na lang, mag-iimbestiga pa kami, Jonar. Ayaw kong kagalitan kita. Aalamin ko, kakalkalin ko pa sa tulong ng barangay at munisipyo. Titingnan natin ang ugat at dulo. Malalaman ko to. Salamat at nagpaunlak ka na makausap ka. At ako'y nagpapasalamat din kay Grace. Pareho kayong dalawa. Hindi nagtatapos dito pero patuloy natin aalamin para matuto yung tao pagdating sa mga right of way, pagdating doon sa mga daanan na yan, kung dinodonate o hindi. Para lahat na proseso sa anumang sulok ng buong Pilipinas, nalalaman ng lahat, natututo sa pamamagitan ng programa po namin ng Pambansang Sumbungan, #ipabitag mo. Hindi namin inaagaw ang trabaho ng barangay. Ginagalang namin ng barangay, ginagalang namin ng mga LGU. Sila may karapatan dito, pero dahil nahantong kayo sa amin, gagawa kami lahat ng paraan na makatulong sa inyong dalawa. Okay? Yes, sir. Opo. Yes, sir. Thank you, sir. Alright, sige, okay. Ito po, nag-iisang Pambansang Sumbungan. #ipabitag mo.